Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Mga maiinit na balita pupulsuhan sa Pulso at Balita, hosted by Nick Lipana Echevarria tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Oras, 15 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Pulso at Balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at Balita dito sa DWWD. Pulso at Balita. Araw tayo ngayon ng Martes. Ika-4 tayo sa buwan ng July, August na pala, no? Taong 2026. Welcome ho dito sa ating Martes na edisyon ng Palatuntunan ng Pulso at Balita, live na sumasayang papawid mula rito sa studio ng DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Dito mismo sa loob ng Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Pulso at Balita. Lunes hanggang Biyernes, nagkakatipan tayo sa ating 2 oras na paghatid ng mga pinakasariwa, pinakatampok, pinakamas detalyadong pagbabalita. Dito lamang po yan sa ating Pulso at Balita. Katulad po ng dati, nakatuto kami, hindi ko kami bumibitiw sa bawat takbang na ginagawa ng ating gobyerno, kato ang ating Armed Forces of the Philippines sa pamahatiran ng tulong ang bawat mamamayang Pilipino, partikular rin yung mga nasa malalayong lugar, upang sama-sama po nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon na ating pinagdadaanan. Magandang umaga, Kawal. Ako si Nick Lipana Echevarria. Pulso at Balita. Ay, si Jonathan Echevarria ng Bantag San Miguel, Bulacan. Maaga po nakatutok as usual dito sa ating Pulso at Balita. Magandang umaga daw po sa araw ng Martes dito sa mga magang nakikinig at nanonood sa ating Pulso at Balita. Agad doon natin dako ng detalye na ating mga pangunay tampok na mga balita dito sa unang bahagi na unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan ng ating ng Pulso at Balita. Pulso at Balita. Sa atin noong bit-bit na mga balitang kawal, mga pambungad na balita, ang mga detalye. Inututokan na rin niya natin katropang si Wilson Baldosa Basaliso. Good morning ho sa AFP ang kanyang pati. Samantala ho sa ating mga pambungad ng mga balitang kawal na pong umagang ito ng Martes, masusing binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na umano'y military at Coast Guard drills ng bansang China malapit po dyan sa may Bajo de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral at Navy Reserve Roy Vincent Trinidad, patuloy nilang minomonitor ang mga kaganapan sa lugar. Nananatili aniyang nakatutok
ang AFP sa pagtupad sa mandato nitong protektahan ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang maritime rights ng Pilipinas alinsunod po sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyan din pa nito si Trinidad na hindi ho nababago ang anumang military activities o pagpapakita ng pwersa sa ilalim po ng legal status ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng o sa international law. Matatandang inihayag po ng China na nagsasagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit po sa Bao de Masinloc nitong Sabado. O nagsagawa po sila nitong Sabado matapos ang mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nagdaang araw. Pulso at balita. Mga balitang kawal pa rin mga katropa, samantala naman tiniyak naman ang palasyo ng Malacanang na nakahanda po ang Armed Forces of the Philippines maging ang Philippine National Police para po sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa September 14. Kasunod ito ng ulat ng Climate Conflict Action Asia na nagsabing 235 na mga katao po ang nasawi mula Enero hanggang Hulyo, kabilang ang 28 na sinasabing may kaugnayan sa nalalapit po na halalan sa BARMM. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na patuloy pang bineperipikahan ng PNP ang naturang mga datos, ngunit iginiit niyang malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ng AFP at ng PNP ang ligtas, mapayapa at malayang halalan sa BARMM. Patuloy rin doon umano ang koordinasyon ng AFP at PNP maging ng COMELEC sa pamamagitan po ng mga Joint Security Control Centers habang pinaigting ang pangalap po ng mga intelligence information, pakikipag-ugnayan sa mga komunidad at ang mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng mga personal na nakatalaga sa seguridad. Pulso at balita. Sa ating pang bit-bit na mga balitang kawal po, binigyan din ng Department of National Defense ang matatag nitong pangako na pangalagaan ng dignidad ng mga mamamayan kahit po sa panahon ng armadong tunggalian. Kasabay ito ng pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng ika-77 buwan ng International Humanitarian Law. Sinabi nitong si DND Senior Undersecretary Ireneo Espino na kumatawan kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang paggalang sa dignidad ng tao ay dapat na manatiling sentro ng lahat po naman ng mga hakbangin at mga aksyon. Ayon naman kay DND spokesperson at Assistant Secretary Arsenio Andolong, patuloy po na nakikipagtulungan ang kagawaran sa iba't ibang sektor upang maisulong ang mga inisyatibong nagtataguyod ng mga prinsipyong makatao. Pulso at balita. Tuloy tayo sa ratsyada ng ating mga balitang kawal sa portado ng Palasyo ng Malacanang. Ang naging panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat panindigan ng mga opisyal ng pamahalaan ng posisyon ng Pilipinas hinggil sa West Philippine Sea. Ayon po sa Malacanang, ang katapatan ng bawat Pilipino ay dapat nakalaan lamang sa bansa, anuman ang partidong kinabibilangan o ang pagkakaiba sa ibang mga isyu. Sinabi pa ni Palace Press Officer Claire Castro na wala pong nakikitang mali ang Administrasyong Marcos sa naging pahayag nito si Teodoro. Samantala, hinimok din ni Castro ang mga opisyal na umaayon sa posisyon ng China hinggil sa West Philippine Sea na maging bukas at malinaw sa kanila po namang mga pananaw. Una na hong nagbitaw ng pahayag itong si Secretary Teodoro at hamon sa mga opisyal ng pamahalaan na magbitiw sa kanilang mga pwesto dun ho sa mga opisyal na panig o mga pro-China. Pulso at balita. Alas 6:22 ang ating pong oras, samantala nakakuha naman ng karagdagang kaalaman at kasanayan ang
ang nasa 254 na mga taon ng Philippine Navy at ng Philippine Army matapos lumahok sa Rim of the Pacific drills dyan po sa Hawaii at exercise Karabaru sa Australia. Sinabi po ng Philippine Navy na lumahok ang Naval Task Group 84 na kinabibilangan po ng Guided Missile Frigate na BRP Miguel Malvar o itong FFG-6. Nagtayo rin ng pinagsamang booth ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang ipakita po ang mga pagkain Pilipino at iba pang mga produkto sa naturang aktibidad. Samantala, 120 na mga tauhan naman ng Philippine Army ang lumahok kasama ho ang mga unit ng Australian Army at US Marine Corps sa Townsville Field Training Area sa Queensland, Australia para po naman sa isang exercise Karabaru. Ayon pa sa Philippine Army, tampok sa naturang pagsasanay ang isang pinagsamang defensive live drill. Pulso at balita. Mga balitang kawal pa rin ho dito sa unang bahagi na unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan natin ng pulso at balita. Samantala mga katropa, nakipag-ugnay naman ang Regional Development Council ng Caraga sa Civil Military Operations Regiment para palakasin ang bagong idineklarang State of Internal Peace and Security ho ng rehiyon. Idineklara po ang Caraga, buong rehiyon ng Caraga sa ilalim po ng SIPS kung inyong matatandaan itong nagdaang June 18 matapos pong bumagsak ang mga pangunahing persa ng mga komunistang New People's Army sa lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Dinagat Island o ayon po kay Reservist Lieutenant Colonel Dinagat Island Governor Nilo Demery Jr. Ang pakikipagtulungan sa CIMOR ay magbibigay din sa mahalagang papel ng mga citizen soldier sa pagtiyak na mapoprotektahan at mararamdaman ng bawat komunidad ang mga bunga po ng kapayapaan. Dagdag pa rito sa pakikipagtulungan aniya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya, makatutulong ang mga reservist upang matiyak na ang kapayapaan ay hindi lamang idineklara kundi dapat aktibong pinangangalagaan. Pulso at balita. Alas 6:26 ang oras sa ating pang mga balitang kawal. Pinangunahan naman ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio G. Naparete ang paggunita sa ika-77 buwan ng International Humanitarian Law at ang o ika-77 International Humanitarian Law Month at ang IHL Commitment Oath-Taking Ceremony sa General Headquarters dito po yan sa Camp Aguinaldo sa Canopy. Dinaluhan po ang seremonya ng mga opisyal ng AFP, mga enlisted personnel at mga kawanin ng sibilyan o mga kawaning sibilyan upang makiisa sa flag raising ceremony at pagbigkas ng AFP Soldiers Pledge of Reaffirmation of Commitment and Support for International Humanitarian Law. Ayunin po ng panunumpahan na muling pagtibayin ang pangako ng organisasyon o ng AFP na itaguyod ang mga prinsipyo ng pagiging makatao at pagsunod sa batas sa lahat po naman ng operasyong militar. Pulso at balita. Mga katropa, tinanggap ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio General Antonio G. Naparete itong si Joint United States Military Assistance Group Philippines Chief Colonel Daniel O sa isang courtesy call na ginanap sa General Headquarters dito po sa Quezon City. Muling pinagtibay ng pagpupulong ang matatag at patuloy po na ugnayan sa pagitan ng AFP at ng JUSMAG Philippines. Kabilang narito ang magkatuwang na pangako ng Pilipinas at Estados Unidos na palakasin ang kooperasyon sa depensa at interoperability ng kanilang mga persang militar. Ipinahig po nitong si General Naparete ang kanyang pagpapahalaga sa patuloy po na pakikipagtulungan ng JUSMAG Philippines pagtutulungan ng JUSMAG Philippines habang nagpapalitan naman ng mga pananawan dalawang leader patungkol sa mga larangan po naman ng kapwa interes at mga oportunidad. Pulso at balita.
Samantala, 7 mga guro o mga teacher mula sa Zamboanga City ang matagumpay na nasagip ng mga tauhan po o mga reservist ng Philippine Air Force. Pangaraan lumubog ang kanilang sinasakyang maliit na bangka habang patungo sana sa Social Island para po naman sa isang outreach activity. Mabilis na kumilos sa mga reservist ng Philippine Air Force at ang mga tauhan po ng Air Reserve Center na sakay ng isang kalapit na sasakyang pandagat upang mailigtas agad at mailipat po sa ligtas na lugar ang lahat ng mga guro. Ayon kay Nerissa Gadayan na nagbahagi po ng video ng pagsagip sa kanyang Facebook account, ligtas naman po ang lahat ng mga guro. Pulso at balita. Katropa, formal na ipinagkaloob ng Armed Forces of the Philippines Dental Service ang napanalunan pong premium cash o pera nito sa Educational Benefit System Office, AFP, sa ginanap na AFP flag raising ceremony dito sa General Headquarters ng AFP sa Quezon City. Ang halagahong napanalunan ay umabot sa 100,000 pesos. Nitong AFPDS matapos na magwagi sa isang game show bilang bahagi po ng pagdiriwang ng kanilang founding anniversary. Ipinagkaloob ang premyo upang suportahan ang mga programang nagbibigay ng tulong pang-edukasyon para sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at kanilang mga dependents. Ang turnover ceremony isinabay din sa paggunita ng mga kamakailan pong founding anniversary ng AFP Dental Service at ng EBSO ng Armed Forces of the Philippines. Pulso at balita. Samantala mga katropa, patuloy tayo sa ating pang mga balitang kawal. Nakilahok naman ang mga tropa ng 5th Marine Company, 5th Marine Rifle Battalion sa pagbubukas ng isang buwang pagdiriwang ng National Youth Month. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng sangguniang kabataan ng Barangay Tapian, Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte. Sa programa, hinikayat po ng Second Lieutenant Joss Raven Ace M. Rabanes ang mga kabataan po na maging responsable at ihanda ang kanilang mga sarili bilang mga magiging susunod na lider ng bansa. Samantala, pinaalala rin niya sa mga magulang ang kahalagaan po ng pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at suportadong kapaligiran sa tahanan upang gabayan ang mga kabataan. Pulso at balita. Bagay pa nating daladala mga balitang kawal mga katropa. Samantala po naman ilan sa ating mga developing story, mga balita ho. Isa pong engkwentro ang naganap sa pagitan po ng mga tropa naman ng Alpha Company na pinamumunuan po nitong si First Lieutenant Joseph M. Gabinay ng 50th Infantry Battalion ng ating noong Philippine Army. Naganap po ang enkwentro habang nagsasagawa ng kanilang security operations ang mga tropa ng ating pamahalaan sa naturang lugar. Base yan sa report ng 503rd Infantry Brigade na may sakop po naman dyan sa naturang area. Ang 5th Infantry Division na siyang may pinaka o mother unit po ng mga ito ay nagsabi ng mga armadong kalalakihan ay pinaniniwala ang mga miyembro ng New People's Army Ilocos Cordillera Regional Committee o itong tinatawag nilang ICRC. Hanggang sa kasulukuyan po, inaantabayan na natin ang mga susunod doon ng mga impormasyong ipalalabas ng 503rd Infantry Brigade dahil ito po isang developing story. Once na available na yun mga information ay agad po namin bibigay alam po sa inyo. At mamaya meron po kami naka-schedule na interview tungkol po dyan sa naganap na enkwentro na yan sa pagitan po ng mga tropa nitong si First Lieutenant Joseph Gabinay at saka po nitong mga remnants ng New People's Army. Pulso at balita.
Ilan po sa ating bit-bit na mga balita, samantala dakuhan po natin mga balita naman mula sa ating Philippine National Police. Ilan po sa ating bit-bit na mga balita dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita ngayon pong umaga. Samantalang mga katropa, umabot to sa 1,208 na mga drug suspect ang naaresto po habang nasa 29.5 million pesos naman na halaga ng mga illegal na droga ang nasamsam po sa isang buwang drug operation ng pulisya dyan sa Calabarzon. Sa ulat to ng Police Regional Office o PRO o itong PRO4A sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic L. Bacay. Isinagawa po ang May 942 na mga anti-illegal drug operations ng Hulyo 1 dakong alas 6 ng umaga at tuloy-tuloy ito sa araw-araw hanggang sa katapusan nitong Hulyo 31. Sa isang buwan na operasyon ng kapulisan, nakakumpiska ng may 4,333.59 na gramo ng mga shabu, 245.58 grams ng marijuana at 46.46 grams ng marijuana kus diyan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o itong tinatawag na Calabarzon area. Base sa pamantayan ng Dangerous Drugs Board o DDB, ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kontrabando ay maabot po naman sa 29.5 million pesos. Isinagawa po ang mga operasyon sa pamagitan ng intelligence-driven law enforcement sa ilalim po ng BEST o itong Be Visible, Engage Immediately, Serve Together, Transform, Trust sa ilalim po ng pamumuno nitong si Police Brigadier General Bacay. Alinsunod dyan sa focused agenda itong si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Pulso at balita. Pahabol natin mga balita mula pa rin po sa Philippine National Police. Ipinahayag naman po ng Philippine National Police o PNP na bumaba ng 36.12% ang crime rate sa buong bansa nitong Hulyo kung ikukumpara po yan sa kaparehong buwan noong taong 2025. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nakapagtala ang PNP ng 2,209 na mga focus crimes noong pong Hulyo, mas mababa kaysa sa 3,458 na naitala sa panahong sa parehong panahon noong pong nagdaang taon. Kabilang ho sa focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor vehicles theft at motorcycle theft. Nakapagtala po ng pagbaba sa lahat ng kategorya ng focus crimes kung saan po naman pinakamalaki ang ibinaba ng mga kaso po ng rape sa 56.93%. Sinundan niya ng motor vehicle theft sa 46.15% at motorcycle theft na mayroon lamang pong naitalang 42.59%. Sinabi po nito si General Nartates na bunga ito ng patuloy na pagpapatupad ng PNP ng mga hakbang laban po sa kriminalidad, kabilang ang pagpapalakas ng police visibility at pakikipagtulungan po naman sa mga komunidad at iba pang mga ahensya upang mapanatili pong ligtas ang pamayanan. Pulso at balita.
Yan ang unang salpo na ating bitbit na mga balitang kawal dito sa unang bahagi na unang 1 oras ng 2 oras na magiging kabuuan natin ng pulso at balita. Babalik po kami ni Ron Angeles para sa ating mas malalaki pang mga balita. Sandali lamang po, meron kaming ilang mga obligasyon din. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Balik ko tayo kagad sa ating pulso at balita. Alas 6:40 ang ating oras dito sa bagay ito. Tinam sa inyo ang ating bitbit na mga malalaking balita. Pulso at balita. Sa ating pong mga malalaking balita sa umagang ito ng Martes, sa patuloy na pag-usad ng 2 oras po nating balitaan sa ikalabing araw o ikalabing isa. Sa ikalabing isang araw po ng pagdinig o dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, 15 kahon ng mga dokumento hinggil po naman sa confidential funds ang inilatag bilang mga ebidensya. Pulso at balita. Samantala, yun hong hiling na gawing state witness itong si DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tanggalin po sa mga kaso ng flood control tinabla ng Sandigang Bayan. Pulso at balita. Samantala itong si Senator Dante Marcoleta tumanggi na magkain ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46. Pulso at balita. Malalaking balita pa rin po ngayong umaga mga katropa. Ito ang masakit na naman. Ito Meralco, pinayagan ng ERC o ng Energy Regulatory Commission na maningil ng 8.71 billion pesos na under recoveries. Pulso at balita. Ganda pa naman nung Lunes natin kahapon, ano? Yung balita natin na 9.5 billion pesos na ipinapasa uli po ng ARC sa Meralco dahil dun ho sa mga hindi tamang siningil sa kanilang mga consumers, eh. Di ba? Dahil lumang taripa ho yung gamit. O, 9.5 billion ho yun. Kaya lang, ito naman ngayon, 8.71 billion pesos naman yung sisingulin na under recovers daw. Hindi pa raw ho nare-recover ng Meralco sa atin. Alin kaya yun? Parang parang baliwala lang, ano? Pinagana lang tayo kahapon, eh. Pulso at balita. Ilan po sa ating bitbit na mga malalaking balita ngayong pong umaga. Samantala ang Palasyo ng Malacanang dapat daw na imbestigahan itong mga akusasyon dito sa bagong talagang Health Secretary o ng DOH Health Secretary na si Jose Britanio Pujalte, kaugnay sa pagkakasangkot po naman sa umano'y mga gambling activities. Nakaw, naloko na. Pulso at balita. Patuloy tayo sa ating pang mga bitbit na mga balita ngayon pong umaga.
O yan, crime rate to. Yun hong crime rate dito sa ating bansa. Sabi ho ng pambansang pulisya, bumaba ng nasa 36%. Pulso at balita. Yan ang ating bit-bit na mga malalaking balita ngayon pong umagang ito dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Ang mga detalye po ng mga balitang yan na aarangkada na rin. Alas 6:44 ang ating oras. Diretso tayo sa atin ng mga balita pa ngayon pong umaga. Samantala mga katropa, sa atin ng mga daladala pang mga balita. Ipinresenta ho naman o inilatag kahapon ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court ang 15 mga kahon na mga dokumento po kaugnay ng umano'y confidential funds records para po naman sa paglilitis o sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bago ang direktang pagsusuri sa prosecution witness mula ho sa Commission on Audit o COA, nihayag ko nito si Private Prosecutor Lorna Capunan ang volume po ng mga ebidensyang ipipresenta. Ang record naglalaman po ng mga liquidation documents na isinumiti ng Office of the Vice President at ng Department of Education dito sa Commission on Audit o sa COA bilang suporta ho sa pag-liquidate sa confidential funds nila. Kabilang sa nilalaman po ng mga dokumento ay ang 500 million pesos sa OBP Confidential Funds para po sa ika-4 na bahagi ng 2022 at sa unang ikatlong quarter noong pong 2023 at itong 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education para po naman sa unang bahagi ng ikatlong quarter po naman ng taong 2023. Ayon kay Kapunan si dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o itong ICFAO State Auditor na si Roderick Wamil ay kaya ho na tukuyin ang 50 mga exhibits habang ang acknowledgement receipt para sa ika-4 po na quarter sa Office of the Vice President ay may 845 na mga dokumento naman. Nasa 3,664 na mga dokumento o 3,617 na mga acknowledgement receipt ang ipinatukoy po sa ikalawang testigo mula po sa COA officers. Inihirit din nito si Atty. Kapunan sa impeachment court na tanggapin ang mga patakaran po ng ebidensya na karaniwan sa prosecution at sa defense team na magsagawa ng kanila po naman pagbulat-lahat sa mga presentasyon nitong mga ebidensya. Pulso at balita. Samantala mga katropa, ilang pa sa ating bit-bit na mga balita ngayon pong umaga dito sa patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita. Mga katropa, iniayag naman po ng auditor ng Commission on Audit o itong COA na tumistigo bilang saksi ng prosecution o ng prosecution sa ika-11 araw po ng impeachment trial na tangi pong si Vice President Sara Duterte lamang daw ang nag-iisang Vice Presidente at kalihim po ng Department of Education na nakatanggap po ng alokasyon para sa confidential funds. Ayon po kay Roderick Wamil na nagsilbiyo sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO ng COA mula September 2014 hanggang Pebrero 2024 na tanging sa panahon lamang po ng panunungkulan nitong si Vice President Duterte. Doon po siya nagsagawa ng audit sa confidential funds na inilaan kapwa sa Office of the Vice President at sa DepEd. Ang ICFAO, ang unit po ng COA
na inatasan pong magsagawa ng audit sa paggamit po naman ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya po ng ating pamahalaan. Sa kanyang panunungkulan sa ICFAO mula 2014 hanggang 2024, sinabi ni Wamil na wala pong naging alokasyon para sa mga confidential funds tulad doon na dating Vice President Jejomar Binay na nagsabing mula 2010 hanggang 2016 at ito si dating o nagsilbyo bilang Vice Presidente itong si Binay. Samantalang itong si dating Vice President Leni Robredo nagsilbi naman from 2016 hanggang 2022 na wala din daw po itong confidential funds. Pulso at balita. Alas 6:49 ang ating oras. Diretso tayo sa ating bitbit na mga balita pa ngayong umaga dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng pulso at balita. Samantala mga katropa, tinanggihan na Sandigang Bayan 2nd Division ang kahilingan po ng prosecution na amyendahan ang kaso upang alisin bilang akusado ito si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa graft case na may kaugnayan po naman sa kontrobersyal na flood control projects. Layunin sana ng Office of the Ombudsman na gawin pong state witness itong si Bonoan laban po sa iba pang mga akusado kabilang itong si Senator Jinggoy Estrada. Sa resolusyon po na naipalabas sa kahapon ng graft court, tinanggihan po at tinanggihan ito ang motion for leave to file amended information para po naman tanggalin itong si Bonoan mula sa kaso na may petsang Hunyo 29. Ayon po dito sa Sandigang Bayan o sa graft court, ang pagtanggal kay Bonoan ay maaari po namang makaapekto sa depensa na ilalatag para po naman kay Estrada. Ang hakbang hindi naman umano makakaapekto sa pagiging isang potential value nitong si Bonoan bilang posibleng witness para sa panig ng prosecution at sa bigat ng testimonya na ihahayag nito sa korte. Ayon pa sa graft court, hindi ho naman mahadlangan ang anumang hakbang ng prosecution para po naman sa kahilingang pagtatanggal sa kaso dito kay Bonoan para maging state witness dahil malaya po ang sinuman na hingi nito pero dapat ay maipakikita po na nasusunod ang itong mga requisitos. Si Bonoan ay kapwa po akusado nitong sa Estrada sa sinasabing 573 million pesos na kickback sa flood control project ng ating gobyerno. Pulso at balita. Mga katropa, bahagi po ng ating mga malalaking balita ngayong pong umaga dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng pulso at balita. Sa ating pong bitbit ng mga malalaking balita, samantala naman tumanggi. Tumanggi itong si Senator Rodante Marcoleta kahapon na maghain po ng plea. Diyan po naman sa arraignment ng isa sa 3 kasong kinakaharap niya. Kaugnay po naman ng umano'y paglabag sa Presidential Decree o PD number 46 at sa halip po ay ang nagpasok ng not guilty plea ay ang Sandigang Bayan 1st Division na pinamumunuan po ni Associate Justice Maria Mendoza Arcega. O ganun po talaga kapag ang isang akusado tumanggi na maghain ng kanyang plea, kumbaga plea na guilty or not guilty, talaga pong ang korte ang naghahain noon. Ang Presidential Decree number 46 nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng anumang pong regalo,
kaugnay ng umanay 75 million pesos na campaign donation na hindi po niya idineklara noong 2025 midterm election. Ang pagtanggi nitong si Marcoleta ay dahil hinihintay pa nito ang resolusyon ng Korte Suprema sa kanya po namang pending motion na kaugnay po naman ng nasabing kaso. Ayon kay Attorney Moises Tolentino Jr., abogado nitong si Senator Marcoleta, iniling nila sa Korte Suprema na pag-aralan po ang resolusyon ng Office of the Ombudsman ng nakasuhan o ng kasuhan ito ng plunder at paglabag po naman sa PD 46. Nag-plead ng not guilty naman sa kasong plunder itong si Marcoleta at negosyanteng si Aristotel Veray. Pulso at balita. Mga balita po dito sa ating patuloy na pag-usad na ating pulso at balita. Tinututukan na rin yan natin yung katropa si Jenan Dugan Malao dyan sa Cavite City. O sa lalawigan po ng Cavite. Samantala mga katropa, eto. Tingnan natin yung balita ngayon. Sapagkat matapos tayong pasaraping kahapon, doon sa 9.5 o almost 10 billion pesos na ipinasa sa uli ng ERC sa Meralco sa mga consumers dahil po doon sa hindi tamang pagsingil sa atin gamit yung lumang taripa. Ngayon may bawi. 8.71 billion pesos naman na under recoveries yung pinayagan po ng Meralco na singilin ng ERC. O kanino sisingilin yan? Sa atin siyempre. Mga katropa, pinayagan po ng Energy Regulatory Commission o ERC itong Manila Electric Company o Meralco na singilin sa mga consumer ang tinatayang 8.71 billion pesos na under recoveries o kulang po na singil sa generation, transmission at iba pong mga government charges na naipon po mula 2011 hanggang 2022. Mario Joseph, 11 years ito. Matindi Sa inilabas na ebidensya ng ERC o sa inilabas na desisyon ng ERC, kabilang po sa papayagan pong mabawi ng Meralco ang humigit kumulang na 595 million pesos na system loss charges, 616 trillion o 616 million pesos na transmission cost and 730 billion o 7.30 billion na generation cost at ang 229 million na real property taxes. Ayon po sa ERC, babawiin po ang kabuang halaga sa loob po ng 36 na buwan mula sa susunod na billing cycle. Kaya inaasahan po na tataas ng 0.0803 kada kilowatt hour ang singil po sa kuryente o yun hong katumbas yan na humigit kumulang na 16 pesos. Para po naman sa mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Gayunman, sinabi rin naman ng ERC na mananatili pa rin pong mas mataas ang refund na matatanggap ng mga consumer kung dahil po sa nauna nitong utos na ibalik ng Meralco ang 9.51 billion pesos na sobrang nakolektang distribution na charges sa loob po naman ng 6 na buwan. Sa kabuuan po, tinatayang may net refund na aabot sa 798 million pesos ang mga consumers. Ang ganda nung arangkada kahapon ng Lunes 9.5 billion pesos refund ng mga consumer. Pagkatapos naman ngayon, refund ng mga consumer sa Meralco. Ngayon naman Lunes o ngayon naman Martes, 8.71 billion pesos na under recoveries pinasisingil
ERC sa Meralco dito sa mga consumers. Baliwala yung 9.5 billion ano. Pulso at balita. So suma total, halos hindi ko magbabago yung ating po naman kuhan. Hindi na magbabago yung ating bill sa kuryente. Yung nirereklamo natin na tumaas ng halos doble, ganun din. Sinundan eh. Sinundan kagad ng undercoverage. Meron palang mga ganun undercoverage, ano? Pati para realty taxes nila eh. Tayo nagbabayad, sus Mario Joseph naman. Generation charges na naman yan, transmission charges. Samantalang sila dapat ang talagang nagmamantinin yan, di ba? Samantala, tayo ay makipag-ugnayan muna dito sa ating mga katropa, ano? Si Lieutenant, kanino? Sa 6ID? Oo. Nasa linya natin si Lieutenant Colonel Ronald Suscano. No? Parang nawala Ate Beth, pa-check mo nga. Ang spokesperson po ng ating pa-check mo nga, parang nawala sa linya. Andito pa. Si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson po ng ating 6th Infantry Division. Ano? Sa ating pong linya ngayong umaga para tayo makipagkwentuhan muna. Doon sa mga pagsuko nito hong 8 ng mga pawang eksperto sa paggawa ng mga pampasabog, yung mga IEDs na dyan po naman sa Maguindanao del Sur, ang sumuko dito sa ating mga tropa ng pamahalaan. Ano? Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant Colonel Suscano, Nick Lipana, Echevarria po live tayo sa ating pulso at balita dito po sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino, sir. Wala siya. Para naputol yung linya namin. Sandali ho, babalikan namin si Colonel Suscano. Pulso at balita. Ito yung binabalita ho natin kahapon, ano? About dun ho sa 8 mga eksperto ho na, yung mga bomba expert, ano? Na taga-gawa ho ng bomba nitong mga yung nabuwag, ano, na BIFF. Nasa linya na ho, nakaready na. Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson po ng ating 6th Infantry Division. Sir, magandang umaga po. Nick Lipana, Echevarria, live tayo sa Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino, sir. Sir Nick, good morning din at good morning sa lahat ng tagapakinig ng AAP Radio DWDD. Yes, sir. Yung 8 po na sinasabing pawang mga bomb expert nitong nabuwag na BIFF na nagsisuko po sa mga tropa. Kumusta na po sila ngayon? Yung sinasabing 8, Sir Nick, ano yon nung July 30, last week, Thursday. Okay. Actually, 5 members yun ng BIFF at 3 supporters ng Dawla Islamiyah. Okay. That were presented to 6 Operas Brigade kay Brigadier General Edgar El Cato. It was presented. They were presented by 90 IB doon sa headquarters. Yes, sir. Naputol, nawawala yung linya namin. Sandali ho, direkta kasi yan, live mula ho doon sa mismong kampo ng ating 6th Infantry Division. Ano? Pulso at balita. Tingnan natin kung maibabalik po natin sa linya. Medyo ang ating communication, alam niyo na, masama panahon kasi ngayon dito, di ba? Baka ako nakaka-apekto itong baka nakaka-apekto itong ating sama ng panahon dito sa ating communication na ginagamit. Ano pa naman itong communication ni Ate Beth nito, ito yung kanyang pag-emergency. Mukhang na-emergency din, ano? Pulso at balita. Habang tinatrayo namin maibalik, o yan. Sige, naputol. O ito po, yes sir, si Colonel Suscano. Naputol tayo sir kanina eh. Sir Nick, putol, hindi ko alam kung sa signal or... Mukhang sa signal, kasi mapangit ang panahon ngayon dito sa amin. Maulang kanina.
O ngayon, naputol tayo. Doon sa yung 8 na sumuko, 5 yung BIFF, 3 yung supporters ng Daula Islamiyah kamo. Hello. Yes, sir. Narinig nyo kami, sir. Naputol tayo doon sa kanina. Yung doon sa doon sa 5 miyembro ng BIFF na sumuko at 3 yung supporters po ng Daula Islamiyah. Tama po. Tama, naputol na uli, Ate Beth. Ayaw kami pagbigyan ng ating communication. Sandali lang babalik kami na ron. Papakilala lang po kami ng himpilan habang tinatry natin ibalik si Colonel Suscano. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ay, balik ko tayo. Alas 7:05 ang ating oras na nasa ikalawang oras tayo ng ating 2 oras na pag-atid ng mga balita dito sa ating Pulso at Balita. Balikan po natin Subukan natin muli ang linya ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano ng 6th Infantry Division. Sir, magandang umaga uli. Nick Lipana Echevarri po dito sa ating Pulso at Balita. Sir? Nawala na naman Ate Beth. Oo. Sandali, dakon muna natin ang ating nung pag-asa at kumuha tayo ng update dito naman sa ating magiging na ating panahon sa mga susunod na oras at araw dito sa ating patuloy na pag-usat pa ng ating Pulso at Balita. Nandoon ang ating katropa, i-establish niyo muna yung linya. O sige nga, once again, try natin. Magandang umaga po, Colonel Suscano. Yes, Sir Nick. Magandang umaga uli. Ayun, naputol. Puputol-putol yung linya natin. Naputol tayo kanina about doon po sa tinatanong namin doon sa 8 po na sumuko. 5, ang sabi nyo is 5 yung talagang miyembro ng BIFF and then yung 3 supporters ng Daula Islamiyah. Tama po? Yes, Sir Nick. Tama. Sige, diretso po kayo. Kumusta na po sila ngayon? When they were presented by 90 IB to 601st Brigade kay Brigadier General Cato, the same assistance na binibigay natin sa mga surrenderies natin coming from the local government units, yung rice assistance na binibigay nila, yung cash assistance, at iba pa na pwede nilang i-extend. Not only from the LGU but from other partner agencies na rin na mayroon ding binibigay sa mga nagsusurrender doon po sa area, lalo na dito sa Maguindanao del Sur. For now, tapos naman natin ang custodial debriefing nila, binabalik natin sila sa LGU usually for the livelihood opportunities na pwedeng ibigay sa nila kung mayroon mang i-offer yung LGU po. May mga armas din na dala itong mga ito, no? Yes, Sir Nick, mayroon. Bawat isa sa kanila mayroon mang na-surrender na mga baril. Oo. Kumusta ang bakit ngayon lang tipong nila naisipan na officially mag-surrender sa gobyerno? Kung balikan natin, Sir Nick, yung mga pangyayari mo nung mga nakaraan, Commander Bungos, Ismail Abubakar alias Commander Bungos was killed July 5. Mayroon pa kasi siyang natitirang miyembro ng mga more or less 10. So most probably ito na yung iba with the death of the leader. Baka yung iba na isipan na rin mag-voluntary surrender. Kaya siguro baka itong mga nag-surrender na to, baka kasama ito sa mga natitira pang miyembro ng grupo na under sa kay Commander Bungos. Oo. So yung pag-surrender po nila, ano ito, voluntary nilang sila talaga nagdesisyon or may nag-facilitate mula sa ating mga tropa? Madalas naman, Sir Nick, tulad yung mga nangyari noong nakaraan, dumadaan sila sa mga religious leaders, sa mga kamag-anak nila para i-link doon sa military unit na kung saan
komportable silang mag-surrender. Mm. And doon po sa kanilang pagsuko, meron ba silang nabanggit o inamin po about doon sa kanilang participation doon po sa mga naging activities ng kanilang grupong kinasasaniban noon? Ah, sa custodial debriefing po nila, involved din sila sa mga incidents ng mga nakaraan pa. Kasi simula January actually this year, halos wala na mga activities ng BIFF. Aha. Yung Dawla Islamia naman, mga supporters man din ito. Mm. Usually pag supporters, ginagamit ng mga courier or di kaya kung anong iutos sa kanila, parang liaison ng Oo. mga nasa bundok po. Mhm. So with regards to BIFF, halos wala naman din po sila activities since January of this year hanggang sa namatay si Commander Bungos. Siguro yung mga nakaraang taon, may mga participation sila being with the group. Mhm. And ngayon po, doon sa kanilang pag-surrender nitong 5 na ito at saka plus yung 3 pa, so ano pong ina-expect natin? So totally wala nang ano ito, may natitira pa ba doon ho sa mga BIFF? With regards to BIFF, Sir Nick, tulad nung nangyari sa Karyalan faction na eventually na-dissolve lang din, nakikita natin dito sa grupo naman ni Bungos faction with his death, baka ganun na rin yung mangyayari sa grupo, either ma-declare siya eventually collapse or dissolve. So yun ang inantay natin, siguro towards the assessment of the third quarter of this year po. Mhm. Okay. So anong nakikita ko ninyo So at least magandang magandang parang magiging maganda epekto nito dito sa inaabangan na September 14 na BARMM election dun po sa pagsuko nitong mga natitira pa and plus yung mga armas. Actually, nakikita natin, Sir Nick, na itong grupo ng BIFF, lalo na itong kay Bungos faction, di na siya significant pa para maka-affect sa peace and security in relation doon sa paparating na eleksyon natin. Pero itong DI naman, meron pa sila more or less 15 na natitira. Manageable naman sila at monitor din naman yung location kung saan sila umiikot. Uh-huh. So wala tayong dapat ikapagpangamba pagdating sa local terrorist group na magkaroon ng disruption sa mga preparations po natin. Kung mayroon man tayong binabantayan, siguro yung mga the usual lugar na considered hotspots dahil po sa mga supporters ng mga politicians na rin na sila lang mismo din yung nagkakaroon ng mga conflict. Ganun pa man, nakaready naman yung mga puwersa natin sa PNP, AFP, meron naman tayo din augmentation para just in case magkaroon ng mga kunting problema sa mga lugar identified hotspots, kaya po natin ayusin at immediately we can respond to the situation. Oo. Kumusta ko yung wala naman kayong mga namo-monitor na pwedeng itong mga remnants ng Dawla Islamia magpagamit doon po sa ilang mga kandidato dyan sa darating na election? Wala po tayong report na ganun, Sir Nick. In the first place, yung mga natitirang miyembro monitored natin na sa boundary din naman ng Maguindanao del Sur at yung portion doon sa South Ope nasakop din ng Maguindanao del Sur din yon. Kaya lang medyo malapit na yon sa kabilang probinsya ng Sultan Kudarat. May deklarasyon na ba, sir, about doon sa mga lugar na identified bilang mga hotspot na lugar? Mayroong mga identified hotspots based doon sa pinalabas na memo ng COMELEC BARM. Hindi ko lang nakuha yung mga listahan, pero mayroon po tayo. As of last conference na kinandak ng joint COMELEC, PNP, and AFP po. Oo. And so far, sir, kumusta ang preparasyon dito sa inyong ninyo ng PNP at saka ng COMELEC? Since nag-start na po yung election period natin, tuloy-tuloy lang yung deployment natin ng mga COMELEC checkpoint. Pinahaba natin yung mga patrolling natin para in case na magkaroon ng conflict in some areas, lalo identified hotspots, mabilis po tayo makaresponde. Very much well prepared tayo when it comes to security requirements hanggang sa D-Day mismo ng election period.
which is September 14. I see. Teka muna, linawin ko lang sir, ano? Doon ho sa paggalaw sa retirement ni General Browner, so General Navarrete pumalit, ano? And then ang Westmincom napunta sa Army, and then ang 6th ID yata pagka balita ko ang siyang pumalit ng Westmincom, tama ba? Tama yun, Sir Nick. Si General Cagara po, Major General Cagara, yung commander ng 6th Infantry Campilan Division, siya din po yung acting na commander ng Westmincom sa ngayon. So, dalawa. Until such time na i-confirm siguro kung siya na tuloy na siya na talaga or baka maring magbago din. Pero for now, concurrent as 6 ID commander, siya na rin yung commander ng Westmincom, si Major General Cagara. So, dalawang hawak niya ngayon. Kumbaga, concurrent 6 ID and then at the same time OIC ng Westmincom. Opo. I see, okay. So medyo mukhang malaki ang hawak ni General Cagara ngayon, ano? Okay, Yes sir. po, Sen, kasi yung Westmincom naman, under sa kanya yung 1st Infantry Division, 6th Infantry Division, and 11th Infantry Division. So tatlong division niyang under ng Westmincom. Yes po. Oo. Okay, sir. Maraming salamat po sa oras. Baka meron kayong gustong idagdag pa. So hanggat nalalapit itong paalaala ho dito sa ating mga... Maraming salamat din po, Sir Nick. Okay na. Thank you very much po, sir. Mag-iingat po kayo. Ayun, si Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang siya ng mga ating chief ng Division Public Affairs Office po ng 6th Infantry Division. Medyo hirap kami sa linya, ano? Kaya ilang beses kaming naputol at minsan parang nadidelay din, ano? Pulso at balita. Ay, sandali muna. Alas 7:15 ang ating oras. Teka, dakuha naman natin muna yung update natin sa lagay ng ating panahon dito sa ating patuloy na pag-usad pa. Tingnan natin na kung naglandfall na ba, asa na ho ang bagyong si Luis, nakalabas na ba ito ng ating Philippine Area of Responsibility, and kumusta naman? Kaya yun hong isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Dolphin. Ang detalye niya malaman natin kay Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., ang weather forecaster po natin ngayong umaga mula dyan sa Air Force Weather Center, Climatology and Weather Forecasting Department. Narito po ang kanilang update. Magandang umaga Pilipinas. Alamin natin na magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Martes, 04 August 2026. Para sa ating synoptic situation, ang ating monitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility with international name Typhoon Dolphin ay huling namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 2,330 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na hangin na 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 185 km per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Samantala, ang bagyong minomonitor natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si Luis ay humina pa nga kagabi into low pressure area na lamang. Ito ay huling namataan kanina alas 3 ng umaga sa vicinity ng Bagao, Cagayan. Ito ay hindi natin naasahan na ma-develop muli into tropical depression sa susunod na 24 oras. Samantala, kagabi, meron tayong panibagong low pressure area na na-monitor at ito'y huling namataan kaninang alas 3 ng umaga sa over coastal water ng Balawan, La Union. Ito'y hindi rin natin naasahan na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Samantala, yung southwest monsoon o haing habagat ang siya namang nakaka-apekto dito sa southern Luzon at western section ng Visayas. Para sa ating general area forecast, dulot nga ng low pressure area, asahan natin ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley at Central Luzon ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman ang southwest monsoon o haing habagat, asahan natin partikular na dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Antique, Marinduque, Iloilo at Guimaras ay makakaranas din na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. At sa natitirang bahagi ng ating bansa,
Asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkulog o pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Para naman sa impact sa flight operation, asahan natin dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley at Central Luzon, dulot nga ng low pressure area. Asahan natin ang main hazard na developing circulation. It may enhance cloudiness and produce variable winds. Ang impact dito sa rotary, asahan natin ang visual flight rules. Operation may be restricted due to variable surface wind and reduced visibility. Light to moderate turbulence may be encountered. Asahan natin sa fixed wing naman, ang intermittent rainfall under cloudy skies may cause minor operational delays. IFR approaches are likely. Dulot ng southwest monsoon dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Ang main hazard ng moist southwesterly flow is expected to bring rainfall and gusty surface winds. Ang impact dito sa rotary, asahan natin ng reduced visibility and gusty winds may limit BFR and low altitude operations. Wet helipads may increase operational hazards. Sa fixed wing naman, asahan natin ng low ceiling turbulence and wet runway condition may result in flight delays, cancellation, or diversions to alternate airfields. Dulot ng low pressure, localized thunderstorm sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan natin ang afternoon convective development may produce gust fronts and heavy rainfall. Ang impact nito, asahan natin sa rotary ang downburst is strong wind, gusts, and reduced visibility pose significant hazard to flight operations. Avoid flight in or near cumulonimbus or Charlie Bravo activity. Sa fixed wing, asahan natin na severe turbulence and wind shear are likely during arrival and departure phases. Aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfields. Para sa ating astronomical information, ng araw ay sumikat kaninang 5:40 AM at lulubog mamayang 6:24 PM. Meron naman tayong 67% decreasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipalo lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan nga po ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr. Pop GSC. Ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat din po sa ulat na yan ating katropa si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force. Direkta po mula dyan sa ating Air Force Weather Center, Climatology and Weather Forecasting Department. Na pinamumunuan nga po ng kanilang buting Group Commander, si Colonel Hermelino Calubiran, sa atin po namang ang kanilang bagong commander. Pulso at balita. O yan, sina Leon Echevarria Dabo mula dyan sa bansang Canada, nakatutok na rin. Magandang umaga po sa lahat ng kanilang bati. And si Ella Mercado mula sa, dyan po naman sa Marikina City. Andyan nakatutok na rin po dito sa ating patuloy na pag-usad din. Tayo ho'y dumako naman mula ho dyan sa mula dyan sa 6th ID, punta tayo sa 5th ID. Ito sa may parting sa Bele ito. Si Major Rarugal Eduardo, Major Eduardo Rarugal Jr., nasa ating pong linya ngayon pong umaga para yung inuulat namin kanina na encounter mula sa mga tropa ng ating 503rd Brigade. Diyan po naman sa may parte ng Abra. Tingnan natin kung ano na po ang update dito. Magandang umaga po sa inyo, Major Rarugal. Nick Lipana Echevarria po, live tayo sa Pulso at Balita, sir. Yes, sir. Gusto kong bumati sa lahat ng tagapakinig ng AFP-DWD Radio at sa inyo rin. Yun nga, with the efforts na rin ng 503rd Brigade at ng 50 IB, naganap ang encounter nung linggo, alauna ng hapon, dun pa rin sa Karatig Barangay ng sa may Likuan Baay, Abra. At ito yung naitalang pangatlong encounter mula sa panig ng 50 IB at ng ICRC. So, yung nangyaring encounter na yan nung Sunday,
third encounter na ito mula doon sa yan sa grupo sa ICRC ba yun? Yes, Katropang Nick. Actually, with the efforts ng 50IB, ito na yung ikatlong encounter nila So, with the pursuit operations na ginagawa nila dun sa area. The same group yan doon po sa na kanilang ka-enkwentro. Pero ano po ang update doon po ito sa pinakahuling enkwentro na nangyaring ito noong Sunday? As of the report na submitted dito sa division, ang result ng encounter mula sa ICRC ay nakakuha ang tropa ng mga backpacks at mga kagamitan ng NPA. Wala namang naitalang casualty sa magkabilang panig. So maging doon sa mga ilan po ba yung mga miyembro ng kanilang mga na-encounter sa palagay natin? Mga more or less 10 no, yung na-encounter nila doon sa area. Base na rin doon sa mga nakuhang gamit. So ibig sabihin talagang ito yung binabantayan na tinutugis kasi nasa pangatlong encounter na pagkakataon, ano? Oo, Katropang Nick, actually, yun yung mission ng 5ID ay tapusin na talaga yung remnants ng ICRC dito sa area. Kaya hindi nila pinapakawalan na talagang sinusundan nila yung naiiwan pang miyembro ng ICRC. So far sir, sino ba ang namumuno dito sa grupong ito ngayon, yung ICRC? Actually, yung leader ng ICRC, karamihan ng leadership nito ay nahuli na doon sa last na encounter na operations ng 5ID dito sa Tarlac at sa Manila, Bulacan. Tunong bang leadership. Ngayon, ang naiiwan na lamang na miyembro ng ICRC na nag-ooperate pa ay si Marliu Purcray alias Auri, si Florencio Baluga alias Pam. And kumusta ang may capability pa ba itong natitirang mga remnants na ito ng grupong ICRC para po naman magsagawa po ng mga let's say mga harassment or any illegal activities? Wala na, Katropang Nick, dahil dismantled na tong grupong ito. Ang talagang ginagawa na lang nila ngayon ay survival. Tumatakbo sila sa iba't ibang mga komunidad na akala nila ay kanila pang supporters, pero based na rin dun sa report ng 50IB, wala nang masyadong suporta ang komunidad sa kanila dahil mismong mga tao na rin yung nagsasabi kung may mga dumadaan na armadong grupo dun sa kanilang area o nasasakupan. Pero wala bang sir, wala ba let's say parang nakakapag-reach out sa grupong ito para at least ma-encourage natin sila, may kahit na magbalik loob sa gobyerno para mabigyan ng second chance na muli hong mapabilang sa ating mapayapang lipunan? Actually, Katropang Nick, kasabay ng ating efforts sa operations, sinasabayan natin ito ng malawakang information and education campaign, and at the same time, kinakausap natin lahat ng pwede nating makausap para lamang masabihan ang naiiwan pang miyembro ng ICRC na mag-surrender na lamang at tapusin na ang kanilang ipinaglalaban na armed struggle. Actually, dun sa latest na effort namin ay challenge ni Division Commander Major General Gulliver Señores, ang LGU ng ABRA at ang iba pang non-government organizations na magsagawa ng localized peace dialogue dito sa ABRA upang tapusin na yung kaguluhan at maging payapa na yung bayan nila. And sana mag-react yung mga relatives nitong mga tinutugis pa ninyo para at least hanggat may pagkakataon para hindi naman matulad po dun sa iba na dumarting po na dun sa mga punto na nagiging dun sa mga fatalities. Yes, Katropang, yun nga yung iniiwasan natin na magkaroon pa ng casualty both sides. Dahil nga dun sa first encounter, nagkaroon tayo ng casualty at dun sa second encounter ay meron silang casualty. Para hindi na maulit yung ganitong instances na nagkakaroon ng casualty both sides,
mas pinapaigting namin yung aming panawagan sa mga naiiwan pang miyembro ng ICRC na mag-surrender na lamang at bumalik na sa lipunan. Oo, tsaka kung ganyan din lang na patakbo-takbo lang din sila, no? Palagay ko, hindi naman po pwedeng sa habang panahon lagi silang makakaiwas. So darating at darating ang panahon na magkakabulagaan. Sana nga bago dumating sa ganung punto, at least mahikayat na sila ng kanilang mga relatives. Nakakausap niyo ba mga relatives ng mga ito, sir? Yes, katropang Nick. Actually, isa yun sa mga effort ng FIFID. And at the same time, hindi rin namin itinitigil ang combat operations upang ma-pressure sila na Oo. mag-surrender now. So sabay, ano? Pero anong nakikita niyo dahil, ano? Bakit sa ganito, no, sa kabila ng mga iniaalok ng ating pong gobyerno ng mga alam mo na yung mga complete packages of benefits, ano, bukod pa yung mga ano diyan sa ICLIP yun, ano, and bukod pa yung mga local government units, yung mga binibigay nila ng mga immediate assistance, bakit itong mga ito parang nagre-refuse pa rin na magbalik loob? Sa tingin ko, katropang Nick, unang-una, natatakot silang umalis sa kanilang pinaghaharian dahil nga pagdating sa NPA, sila ay leader. Ngunit kapag nag-surrender yan sila, ay babalik sila bilang isang common na civilian. Yun yung isang nakikita ko. Pangalawa ay sa mga indoctrination na rin siguro na kanilang natanggap na baka akala nila ay sasaktan pa rin sila ng Philippine Army or papatayin sila. Dahil nga yun yung kinalakihan nila o yun yung talagang kinagisnan nila sa loob ng grupo na kapag nahuli sila o nag-surrender sila ay sasaktan sila. And kahit marami na tayong kwento at mga life experiences ng FRs na ipinapaalam sa publiko na kung may nag-surrender ay talagang inaalagaan natin at ginagamot, yun pa rin yung isang dahilan siguro kung bakit ayaw nilang bumaba. So the usual pa rin yung kanilang ginagawa na parang yung ganyan, pabibrainwash na sumuko ay ito torture or kung ano man, pahirapan or papatayin, hindi pa rin nagbabago, no? And kumbaga, probably pwede rin ba na itong mga natitirang ito ay merong mga personal ng interest kung ano man yung kanilang mga nakokolekta, the reason why ayaw nila o gusto nilang manatili na lang doon dahil parang may hanap buhay na sila, parang hanap buhay na nila yan. Yes, katropang Nick, yun na rin yung isang dahilan siguro. However, makita naman natin ngayon na ang suporta sa NPA is konti na lamang. Siguro kaya hindi namin masyadong tinitignan ng pera ang kanilang motivation dahil nga yung support sa kanila ay konti na lamang. Oo, kasi sayang yung inaalok na ng ating gobyerno, no? And kumbaga 3 beses na palang nagkakaengkwentro. And so sa mga follow-up operations ngayon ng mga tropa, meron bang mga sightings doon sa mga kung saan po gumawi itong mga tumatakas? Gaya ng sinasabi ng ating division commander, alam natin kung nasaan yung NPA at susundan natin sila kung saan man sila pumunta. Ang tanging patutunguhan na lamang nila ay kung mag-surrender sila, makakakuha sila ng programa ng gobyerno at the same time, makukuha nila yung gusto nilang kapayapaan. However, kung ayaw nilang mag-surrender ay patuloy silang tatakbo dahil tutugwisin talaga sila ng 5th Infantry Division hanggang sa maubos ang ICRC dito sa aming nasasakupan. Sana. Pero wala naman timeline ng ating pong division commander sa kanila. Yes, katropang Nick. Wala, hindi naman nagbigay ng timeline. Hindi naman katropang. Actually, last year pa kami nananawagan na mag-surrender na lamang and may mga nagsusurrender naman. However, meron pa rin yung matitigas at ayaw bumaba. Basta anytime bukas ang 5th ID doon po sa mga gusto magbalik loob, ano? Yes, katropang Nick. Anytime bukas ang loob ng 5th Infantry Division at ng buong local government unit ng Cordillera Administrative Region at ng Region 2 upang yakapin kung sino man ang gustong bumalik sa lipunan ng mga kababayan nating naligaw na landas. Maganda sana isang araw ang mabalitaan itong mga remnants na ito yung development
yung development doon sa Kwan, doon sa mga nauna na hong mga nagsisuko, yung mga former rebels para sila ho'y maengganyo, ano? Yes, katropang Nick, actually may isa nang nag-surrender sa 24IB dito sa may bandang Ilocos at nagpakilala nga siya na miyembro dati ng ICRC. Bumaba siya kasama ng kanyang armas. I see. Sir, meron lang nag-feed sa amin dito, ano? Habang nag-uusap tayo, parang meron kayong rescue operation sa Baguio. Nangungumusta lamang po. Yes, katropang Nick. Actually, dahil na rin sa bagyo, ay ongoing pa rin yung aming rescue operations, and at the same time, may nakaprepare na emergency response teams dito sa division. Pagdating sa bagyo, nandiyan naman yung ating joint task unit panagkaysa to cater lahat ng mga emergency response dito sa nasasakupan ng bagyo. Pero ano bang ulat to sa inyo? Kung continuous ba ang ulan doon, alam naman natin na marami mga lugar dyan na medyo prone sa mga landslide. Ano? May mga reported bang gano'n? Yes, katropang Nick. Actually, continuous yung ulan dito sa nasasakupan ng 5th Infantry Division. However, dun sa specific report dun sa Baguio ay hindi pa sila nakapag-submit dito sa division. Pero yung mga HIDR team natin ng 5th ID is ready na, no? Yes, katropang Nick, Actually, naka-ready deploy yung na. ating emergency response company dito sa division. Oo, yung personnel and equipment na po pwedeng nakakailanganin na halimbawa, no? Yes, katropang Nick. Actually, nakalaan talaga yung emergency response company sa mga ganitong sitwasyon, no? Na kapag may emergency, sila ay madedeploy. Hanggang kailan pa ba nakakaranas po ng kailan nag-umpisa yun, naranasan ninyo ng mga pag-ulan na dito sa area ng 5th ID? Actually, nagsimula ito nung Sunday, katropang Nick. At Okay. hanggang ngayon ay minsan tumitigil pero meron pa ding pagbugso ng ulan. I see. Sige sir, at kami mananatili ho nakaantabay dyan sa inyong mga operasyon na yan para tumulong na ma-disseminate kung ano man yung feedback na makukuha namin sa inyo mula doon sa mga tropa po na nagsasagawa ng mga ganyang operation. Sir, baka meron kayong gustong idagdag or ipanawagan bago po tayo maghiwalay. Yes, katropang Nick, kunin ko na rin itong pagkakataon upang manawagan sa lahat pang natitirang miyembro ng ICRC at the same time kung sa mga kapamilya mismo ng mga miyembro nito na hikayatin yung ating mga kababayang naligaw ng landas na mag-surrender na lamang pagkat bukas naman ang gobyerno natin at ng 5th Infantry Division na ibigay sa kanila kung ano man ang mga programang dapat nilang makamit, and at the same time para magkaroon na rin ng kapayapaan dito sa Cordillera Administrative Region. Yun lamang katropang Nick. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Likewise sir, magandang umaga and mag-iingat po kayo palagi. Major Eduardo Rarugal Jr., ang Chief ng Division Public Affairs Office po ng ating 5th Infantry Division. Pulso at balita. Alas 7:36 na ang ating oras. Naku, maulan talaga, mag-iingat po kayo. No? Kanina, pag-gising ko, lakas to. Mahaginit yung ulan doon sa aming area. Buti na lamang. At paanandalian lang. No? At tumigil din na kaagad. Yung nakakatakot, yung pabugso-bugso. Pero ang isang nakakatakot pa rin, yun nung tuloy-tuloy. Kaya hindi maiwasan na nagkakaroon ng mga pagbado no, sa ilang mga lugar. Pulso at balita. Sige, tingnan naman na natin kung may mga report itong ating mga katropa na naka-standby bago tayo dumako doon sa ating kalawang kamada ng mga balita kasi maaga rin tayo kailangan magpaalam mamaya. Kasi meron tayong kasunod na programa mamaya, Indencio Awara ng Office of the Sergeant Major ng ating pong Armed Forces of the Philippines. Sandali, dakuan muna natin si Terence Morteno Grana, atin ang katropa dyan sa kamera. Yun daw ang pagpapalakas ng mga Parent Teachers Community Association sa bansa isinusulong dyan sa House of Representatives. Armed Forces Radio Report. Terence, go ahead. Inihain ng isang mambabatas sa Kamara de Representantes ang panukalang batas na magpapalakas sa Parent-Teacher Community Association o PTCA upang gawing mas ligtas ang mga paaralan sa buong bansa.
Ang panukala ay bilang pagsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na paigtingin ang pagprotekta sa mga mag-aaral matapos ang mga nakababahalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kabilang sa mga pangyayaring ito ang school shooting sa Tacloban at ang kamakailang pananaksak sa loob ng isang school sa Las Piñas. Bilang tugon, inihain ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Tim Cayton ang House Bill number 10097 o ang PTCA Institutionalization Act. Layunin ng panukala na gawing permanente at mas organisado ang Parent-Teacher Community Association sa lahat ng paaralan sa bansa. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang partisipasyon ng mga magulang at ng komunidad sa pagtitiyak ng kapakanan ng mga mag-aaral, pagpapatupad ng child protection programs at mas mahusay na pamamahala sa mga paaralan. Magtatatag din ng mga city, municipal at provincial PTCA federations upang mapalakas ang koordinasyon ng mga paaralan, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang sa larangan ng edukasyon. Ayon kay Cayton, hindi sapat na ang mga paaralan lamang ang kumikilos dahil ang kaligtasan ng mga bata ay pananagutan ng buong pamayanan. Idiniin pa ng mambabatas na ang mga paaralan ay dapat maging mga lugar kung saan ang bawat bata ay makapag-aaral ng ligtas, may kapayapaan ng loob at makakauwi sa kanilang mga pamilya araw-araw. Terence Mordeno Grana nagbabalita para sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Terence Mordeno Grana. Armed Forces Radio. Isunod natin na ating katropang si Cesar Jojo Magsumbol, tagumpay ng pelikulang Sisa sa New York, buong pusong pinarangalan ng konsulado ng Pilipinas. Armed Forces Radio. Cesar Jojo Magsumbol, go ahead. Isang magandang araw mga katropa. Isang malaking tagumpay para sa sine at pelikulang Pilipino ang ginanap na North American premiere ng pelikulang Sisa sa 48th Asian American International Film Festival noong ika-31 ng Hulyo sa Asia Society, New York City. Mataas ang pagkilalang ipinabot ng Philippine Consulate General sa New York sa muno ni Consul General Sinente Mangalile kasama sina Madam Maria Feby Mangalili at Consul Juan Carlos C. Borromeo na personal na dumalo sa sold-out na pagpapalabas. Pinalakpakan at pinarangalan ng isang masigabong standing ovation ang premyadong aktres na si Hilda Coronel kasamang producer na si G. Ray Cuerdo dahil sa pambihirang husay na ipinamala sa nasabing obra. Ang Sisa na isinulat at idinirekta ng kilalang direktor na si John Robles Lana ay sumasalamin sa tapang at paninindigan ng mga Pilipino sa mga huling araw ng digmaang Pilipino-Amerikano. Unang kinilala ang kausayan ng pelikula sa Portugal matapos itong mag-uwi ng Best Screenplay Award sa 46 Fantasporto International Film Festival noong nakaraang Marso. Mula Amerika, ako si Katropang Cesar Jojo Magsumbulag-Gulat para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Thank you very much, Cesar Jojo Magsumbol. Armed Forces Radio. Samantala sa kabilang dako naman, Sandiwa Troopers nakiisa sa paninindigan po para sa pag-alala pagdiriwang po sa ika-77 International Humanitarian Law. Detalye niyan ihatid sa atin ating katropang si Flor. Armed Forces Radio. Flor, go! Maraming salamat, katropa. Bilang pakikiisa sa pagulitan ng 77th anniversary of the International Humanitarian Law, nagsagawa ng simultaneous flag raising ceremony ang mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Battalion, 2nd Infantry Division, Philippine Army, kahapon, ika-3 ng Agosto, taong kasalukuyan, sa Forward Operating Base ng Rizalino, Pitogo, Quezon. Isinagawa ang aktibidad upang palakasin ang kamalayan ng patuloy
na pagtutok sa bawat kawal sa mga prinsipyo ng International Humanitarian Law, partikular sa paggalang sa buhay at dignidad ng tao, pagprotekta sa mga sibilyan at pakatahong pagtrato sa lahat ng apektado ng armadong tunggalian. Sa ika-77 taong na paggumita ng IHL, muling pinagtibay ng mga sandiwa ang kanilang paninindigan na ang pagiging tagapagtanggol ng bayan ay laging kaakibat ng disiplina, integridad, pagsunod sa batas at paggalang sa dignidad ng bawat tao. Iyan ang balita mula dito sa Timog Katagalugan. Ito ang inyong katropang Flor, nag-uulat para sa DWDD, Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Thank you very much, Flora. Sunod-sunod rin naman natin yung ulat ng ating mga katropa. Sino pa naka-standby nan? Meron pa ba? Armed Forces Radio. Samantala, sandali. Sa amin ng pagbabalik, ikalawang kamada ng mga balita, sandali lang. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Alas 7:44 ang oras. Pulso at balita. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Ang mga pangyayari ngayon, pag-uusapan, diringgin ang pulso ng mamamayan sa mga pangunahing balita upang ipabatid sa mga kinauukulan. Pulso at balita dito sa DWDD. Pulso at balita. Araw tayo ngayon ng Martes, ika-4 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Welcome dito sa ikalawang kamada ng mga balita sa patuloy na pag-usad ng ating pulso at balita. Sa baging ito, tid namin sa inyo mga mabibilis at malalaman ng mga balita. And promise, purong-puro mga balita po ito, walang halong komersyal. Pulso at balita. Detalyehan natin bit-bit ng mga balita dito sa ating ikalawang kamada. Aarangkada na rin. Miss nyo itong ikalawang kamada ng mga balita, ano? O ito, tuloy-tuloy na ito. Sa atin o pambungad na balita, inimo ko nitong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o itong ASEAN na ituring ang 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas, hindi bilang solong panalo, kundi pakikibaka para sa kapakinabangan ng rehiyon. Ginawa po ng kalimang pahayag sa kanyang pagdalo sa 37th United States Pacific Command International Military Law and Operations Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur dyan sa Malaysia. Ito ang taon ng pagtitipon ng mga defense official, military leaders at regional stakeholders, kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Dito, binigyan din itong si Secretary Teodoro na ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubukas sa ASEAN para po naman sa isang estratehikong ugnayan sa Pasipiko, kung kaya't mahalaga ang territorial integrity at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi din ng kalim na tanging ang Pilipinas ang nakapwesto sa pagitan ng South China Sea at Karagatang Pasipiko, kung kaya't ito anya ang nag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Pulso at balita. Pagi pa natin bit-bit ng mga balita dito sa ating pong ikalawang kamada ng mga balita, mga katropa. Nakiisa naman o nakibagyo ang Philippine Military Academy o PMA sa pagdiriwang po ng Armed Forces of the Philippines ng International Humanitarian Law ngayong pong Agosto, na may temang pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong po ng International Humanitarian Law.
Pinangunahan po nitong si Acting Assistant Superintendent Brigadier General Kim Eric Alexander Agatep. Ang International Humanitarian Law of Taking natanda po ng kanilang pangako na igagalang ang law of armed conflict at poprotektahan ang dignidad ng bawat katao. Sa mensahe sinabi ni PMA Superintendent Lieutenant General Michael Loico na mahalagang isabuhay ng bawat kawal ang mga prinsipyo po ng IHL sa lahat po ng operasyon nila, kabilang ang pagprotekta sa mga sibilyan at ang paggalang po naman sa mga karapatang pantao. Ayon po sa PMA, patuloy nilang hinuhubog ang mga susunod doon ng opisyal ng IFP na hindi lamang maging mahusay sa pamumuno kundi magkaroon din ng mataas na paggalang po sa batas, profesionalismo at makataong paglilingkod kahit sa gitna ng armadong mga tunggalian. Pulso at balita. Samantala, dakuhan po muna natin muli ulat ng ating mga katropa. This time, Janandugan, Ginang, nasawi po naman matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa bayan po naman ng Silang sa Cavite. Detalye niya natin siya din natin katropang Janandugan. Go ahead. Maraming salamat katropa. Nasawi ang 53 taong gulang na ginang makarama aksidente ang motor na inaangkasan nito madaling araw ng linggo sa kabanang Aguinaldo Highway sa barangay Bigado, Silang Lalawigan ng Cavite. Batay sa ulat mula Tagaytay City pababa sa direksyon Pamaynila ang isang motorsiklong kinalululan na mag-ina nang mawala ng kontrol sa sasakyan ang 30 taong gulang na babaeng driver nito. Base nga sa kuha sa CCTV, nagpagiwang-giwang pa ang motorsiklo bago bumangga sa isang puno na nasa gilid ng northbound lane sa nabanggit na highway. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo sa pavement na kapwa ay kinasugat nila sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Sa tulong na rescue team ng Silang Local Government Unit na dala sa paggamutan ng biktima, subalit nabigong makaligtas ang 53 taong gulang na ginang na nasawi makalipas nga ang aksidente. Bagamat nagpasyang wag ng sampa ng kakulang kaso ng kanilang ama ang driver ng motor at ayon naman sa mga kapulisyan ay isa sa ilalim pa rin ito sa inquest proceedings. Ako naman si katropang Jen Handugan para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat sa ating katropang si Jen Handugan. Armed Forces Radio. Samantala sa ating pang tampok ng mga balita dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating pulso at balita, mga katropa, detalye pa ng ating pong mga balita. Samantala mga katropa, 3 pang bayan dyan po sa lalawigan ng Maguindanao del Sur ang idineklara sa ilalim po ng stage o ng stable internal peace and security o itong SIP sa status na tinatawag o yung pagiging insurgency free. Ang mga naturang bayan ay kinabibilangan ng Dato Anggal Midtimbang, Alayan at itong Gindulungan na idineklara bilang insurgency free at yan po ay ginawa sa isang simbolikong paglagda o signing ceremony nitong nagdaang August 3. Yan po naman sa may Talayan. Dinalawan po ang naturang aktibidad nitong mga opisyal ng militar at pulisya, maging ng mga local government officials at itong mga peace stakeholders sa lugar. Pinangunahan po ang seremonya ni Brigadier General Brigadier General Edgar Cato, assistant kasama ang assistant commander ng Army o siyang Assistant Commander ng Army 6th Infantry Division at Commander po ng 6th of 1st Infantry Brigade. Kasama nandyan din si Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midtimbang, si Police Colonel Michael Jan Mangahis, Provincial Director ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Lieutenant Colonel William Sabado, Commander ng 1st Mechanized Infantry Battalion. Ito ang mga kinatawan mula po sa Bangsamoro Parliament ng Joint Normalization Committee of the Moro Islamic Liberation Front. Gayon din ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ay kapwa sumaksi sa naturang signing ceremony ng naturang deklarasyon. Pinunto naman ito si Governor Midtimbang itong
ating mga military o pinasalamatan niya itong ating AFP at ang PNP at iba pang mga government agencies doon sa kanilang patuloy at wala hong sawa na pagsisikap na mamintina at mapangibabaw po ang peace and security dyan sa naturang lalawigan. Pulso at balita. Sunod na natin ang ulat nating katropa si Ella Mercado. Samantala mga katropa, lalaking sangkot daw sa seryo ng mga pagpatay. Ayan, nasa kote na rin dyan po naman sa Batangas. Armed Forces Radio. Detalye kay Ella Mercado, pasok. Maraming salamat katropa. Hindi naman nakapalag ang regional level most wanted person ng Pro-4A ng dakmain ng mga operatiba ng Nasugbu Municipal Police Station matapos ang ikinasang police operation sa Barangay Bilara, Nasugbu, Batangas. Ang suspect na nagtangkapang bumunot ng baril makaraang maamoy na pulis ang mga kaharap ay kinilalang si alias Atong. Kumpiskado sa pag-iingat niya ang isang loaded 38 revolver na baril na walang serial number, 3 piraso ng bala, holster, coin purse at piraso ng transparent plastic sachet ng .80 gramo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 5,440 po. Sa dokumentong hawak ng mga otoridad o 2 warrant of arrest na inisyo ng iba't ibang korte na may mga petsang June 8, 2024 at February 2025, si Atong ay naharap sa kasong murder na walang kaukulang piyansa at kaso ng homicide. Base din sa mga ebidensyang nakalap mula sa kanya, may dagdag pa itong kaso ng paglabag sa illegal possession of firearms and live ammunitions at kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act Law. Ang akusado ay nasa proseso ng dokumentasyon bago ang commitment order nito mula sa korte. Ako ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Armed Forces Radio. Thank you very much sa Ella Mercado sa kanyang hatid na ulat dito sa ating patuloy na pag-usad pa ng ating ng pulso at balita ngayon pong umaga dito sa ikalawang kamada ng ating mga balita. Pahabol natin balita dito sa ikalawang kamada natin ng mga balita. Makakatanggap po ng suportang pinansyal ng mga delivery rider, ride-hailing driver at transport network vehicle service driver sa ilalim po ng Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commission. Sinabi ito ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, saklaw po ng programa masakit na may kaugnayan po sa trabaho, aksidenteng pinsala at mga kapansanan na nangyari habang ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Upang maging kwalipikado sa EC program, kailangan pong nakapagbayad ang manggagawa ng hindi bababa sa 1 buwan ng kontribusyon sa SSS bago mangyari ang work-related illness, aksidente or kaya naman kapansanan. Ay, sandali ho. Wala na ho tayong oras. Pansamantala, wawakasan po natin itong ating balita, ikalawang kamada dito sa ating pulso at balita sapagkat meron po tayong susunod na programa. Huwag kayong bibitiw. Susunod na ho. The NCO Hour ng Office of the Sergeant Major na ating pong Armed Forces of the Philippines. Ang alam po ni Ron Angeles sa Technical Betanyete. Sa amin po naman production, ito si Jai Simbaon sa amin pong News Department. Nag-iwan po sa inyo na isang magandang umaga kawal. Ako si Nick Lipana Echevarria. Mga maiinit na balita pupulsuhan sa Pulso at Balita hosted by Nick Lipana Echevarria tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.